Nais ipaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay Kanyang nilikha. Yan. We are made by God and for God. Yan. So, sabi nga po doon ng teksto po natin, yan, yun po yung topic natin, pero bago po yun, yan, nagmamadali po yung operator natin. Nice na sabihin sa atin ng Panginoon na tayo bilang isang tao, mahal ng Diyos, nilikha niya. Yan. Mahal ka ng Diyos. Yung katabi natin, diba? Yung mga magulang, kapatid, at lahat ng tao, nilikha ng Diyos, nakalarawan niya at mahal niya. At sabi nga dito ng Panginoon, mayroon siyang, may katauhan tayo. Ano ba yung buong katauhan natin nung nilikha tayo? Yan. Sabi nga dito sa verse na ito, sa 1 Thessalonians, tatandaan natin ano ba yung sangkap ng isang tao. Yan. Ano ba yung katauhan niya? Ikaw ay merong espiritu, ikaw ay merong kaluluwa, at ikaw ay may katawan. Yan. Espiritu, yan yung buhay, yung hininga na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? At sabi nga sa aklat ng mga ngaral, yan, yung hininga na yan, babalik sa Diyos. Amen? At yung kaluluwa, ikaw yun, yung tunay na ikaw. Yan, yung kaluluwa. Yung inner man natin. At yun yung hinahatulan. Amen? At lastly, ang ating katawan. Yan. Ito, nakikita natin, nahahawakan natin. Tingin ka sa kaliwa mo. Yan. Tingin ka sa kanan mo. Yan. Diba? Ang popogi, ang gaganda, diba? Yan. Yan, katawang lupa yan na nakikita natin. Iba't iba. Diba? Merong matangkad, maliit. Yan. May malapad, may mapayat. Yan. Diba? Yan ay ating katawan na kasama sa paglikha sa atin ng Diyos. Noon pa lang. At yan ay mula sa alabok. Yan. Galing sa alabok, sa lupa. At sabi nga, sa aklat din ng mga ngaral, ito'y babalik sa lupa. Pero alam nyo ba na originally ang design ng Lord sa katawang lupa ng tao ay hindi ito mamamatay. We are immortal beings. But because of sin, yung consequence ng sin, naging mortal being na lang ang mga tao. Makakaranas ng kamatayan. May paghiwalay na naganap. Amen? Ngunit, sino dito yung present last Sunday? Yan. Ano yung message? Sigaw nga natin. Kisap mata. 1, 2, 3. Kisap mata. Yan. In a blink of an eye. Diba? Itong katawang nabubulok. Hallelujah. Tingnan lumalas. Ay papalitan ng hindi nabubulok. Ng isang glorified body. Gusto ba natin yan? Amen. Diba? Gusto na ba nating maranasan yan? Oh, sige. Matigok na tayo. Yan. Yan. Alam ko naman, we are confident enough dahil na narinig natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Even though we die in our flesh and blood, di ba? Mamatay man tayo sa mundong ito, di ba? Muli tayong bubuhayin ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Amen po ba? Amen. Nais ko ng malakas na amen. Naniniwala po ba tayo? Amen po ba? Amen. Jesus is the light. Amen? And the resurrection, di ba? Siya ang ating muling pagkabuhay. Ngunit, habang hindi pa tayo, yan, namamatay. Di ba? At buhay pa ngayon. We exist, di ba, sa mundong ito. Ano bang dapat nating gawin sa katawang ito ng Lord? Bago palitan to ng Lord ng glorified body. Yan. Isang katawang. Sabi nga nung mensahe, di ba ang galing nun? Amazing, di ba? Parang tatagos ka na lang, tapos
kung saan gusto mo pumunta na lugar. Diba? Ang ganda ng message, nakaka-bless, nakaka-inspire and motivate ng message last Sunday, no? Kisap mata. Amen. At yung mga mahal natin sa buhay na nauna-una na kay Lord, diba? Namatay na yung katawang lupa nila. Makikita natin ulit sila, diba? Makakasama natin ulit, diba? Makakadaupang palad natin ulit sila, no? Ngunit sabi nga ng Panginoon, bago yun maganap, at nandito ka pa ngayon, nasa katawang lupa ka pa, sige nga, hawakan mo nga yung sarili mo. Yan. Anong mensahe ng Lord habang nandyan ka pa? Sa tahanan na yan. Yan, tahanan to eh. Ng kaluluwa mo, ng tunay na ikaw eh. Anong nais ng Diyos sabihin sa atin? Amen. Kaya sabi nga kasi ng Lord dito, di ba? Nais niyang panatilihin mong walang kapintasan ang buo mong katauhan. Hindi lang sinabi dito na yung spirito mo at kaluluwa mo yung panatilihin mong walang kapintasan, di ba? Isinama din yung katawan. Yan. Di ba? Mahalaga yun. Sabi nga doon, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa maganap na yung isang kisak mata. Di ba? Amen po. Ang message po ng Lord, yan, natin dyan sana. Yan, templo ng Diyos. Sabihin po natin, templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Yan. Ingatan ang iyong katawan. Yan ay templo ng Diyos. Amen po. Alam kong hindi na iba to sa atin. Ngunit muli na sinasabi sa atin ng Diyos ang kahalagahan at importansya na iniingatan mo ang templo niya. Ang iyong katawan. Ang iyong sarili. Sabi nga dito sa Yun, sabi po dito sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Yan, kung nagre-ready pa lang po ang ating yan. Yun, hallelujah. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Praise God. Yung isa, para sa Panginoon. Woo! Para mag-isip yung operator natin. Hallelujah. Yan, sabi po dito, sa unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ang katawan ninyo? Yan. Yan. Sige nga, hawakan muna ulit natin yung katawan natin. Yan. Diba? Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo na banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Yan. Diba? Isang katotohanan na ang ating katawan ay templo. Ano bang ibig sabihin ng templo? Templo ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay pinananahanan ng Diyos banal na espiritu. Amen. Hallelujah. Nais ng Diyos na manahan sa iyo, manatili sa iyo, kapatid. Hallelujah. Nag-e-enjoy ang Diyos. Di ba? Katulad yung sa pagpuri natin, pag-alay natin ng papuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng awitan, tugtugan, sayawan, di ba? Naramdaman niyo ba yung banal na espiritu? Amen po ba? Yung indwelling and outpouring of the Holy Spirit, napakasarap maranasan ng presensya ng Diyos na hindi mo namamalayan. Kusa na lang ikinukumpas ng Diyos ang iyong mga kamay. Diba? At yung tinig mo, nagiging mahalimuyak na samyo sa Diyos. Hallelujah. Yung pag-awit mo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Yan ay sa pamamagitan ng iyong katawan. Yan. Katawang lupa na meron ka. Hallelujah. Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen. Tunay na ang katawan natin hindi sa atin to. Sa Diyos ito, babalik to sa pinanggalingan niya. Verse 20,
Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yan. Tandaan po natin, binili tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang halaga natin, ang worth natin, si Jesus, the Son of God, the Son of Man. Hallelujah. Amen. Upang maligtas ka, upang lahat ng sumpa na inatang dito sa katawang lupa na ito ay matubos, mabayaran. Amen. Isang napakalaking halaga. May itutumbas ba sa Panginoong Hesus sa lahat ng kayamanan ng mundong ito? Wala. Kung kaya't sabi nga ng Panginoon, gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen. To love and glorify God to the highest. Amen. To love and glorify God to the highest. Hayaan natin yun yung maging mission and vision natin habang tayo nabubuhay sa katawang lupa na ito, sa tahanan na ito. Hallelujah. Amen. Gamitin natin ang katawang ito sa ikapupuri ng Diyos, kararangal ng Panginoon, hindi sa kakasakit ng kanyang puso. Kung kaya't ang ating katawan, gaya nga ng mensahe sa atin ng Panginoon, ingatan mo. Ingatan mo yan. Hallelujah. Ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong katawan. Amen. Sabi pa po sa aklat ng unang Korinto chapter 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ngayon alam mo na, di ba? Ng katawan mo, templo ng Diyos. Hallelujah. At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. May parusa sa sinumang pinababayaan at hindi iniingatan. Masira lamang, mawasak yung kanyang katawang lupa. Amen. So, alagaan mo, kapatid, yung katawan mo. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Mahal yan ng Diyos. Templo niya yan. Amen. At ikaw yun. Hallelujah. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Noong time na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, isinuko natin ang ating sarili sa Diyos sa lahat ng nagawa nating kasalanan, hiningi natin ng tawad. Ang kabanalan ng Panginoong Hesus, how holy Jesus is, yung kabanalan niya, yung righteousness niya, yung katwiran niya, nasa atin. So lahat ng curse, di ba, na meron niyang laman na yan, pinalaya ka ng Diyos. Ikaw ay banal. At sabi nga dito, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ikaw yun. At ikaw yung banal sa harapan ng Diyos. Diba? You are free. Ikaw ay bayang ibinukod. Kaya ka banal. Diba? Itinangi ka na ng Diyos. Iniwalay ka na sa mga makasalanan. Amen? At ibinilang ka na ng Lord sa kanyang katwiran. Kaya sabi ng Panginoon, diba, ang iyong katawan, gamitin mo para sa ikalulugod, ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen? Amen? Hallelujah. Ano pong sabi sa Lucas chapter 21 verse 34? Yan. Ito lagi nyo pong naririnig. Alam nyo po, napaka-personal po sa akin ng mensahe na ito. Kung mapapansin nyo po,
Yan. At siguro marahil parang dahil sa paulit-ulit ko na itinatayo, marahil na siguro nasabi nyo na na parang napakinggan mo na yan, parang pinreach mo na yan Bakit ipinipreach mo ulit? Yan, may nagsabi sa akin yun yung asawa ko. Yan, di ba? Pero alam nyo po kasi, yung personal po kasi yung leading ng Lord. Yan, sa bawat mga tumatayo dito. Yan. At una kami yung kumakain ng nung unang pagkain na yan. Yung salita ng Diyos na yan. Bago namin i-share sa inyo. Amen, di ba? Alam niyo po, sabi nga dito sa verse na to, yan, Lucas 21 verse 30 po, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay nito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Yan. Anong ibig sabihin natin dito ng Panginoon? Diba sabi nga ng Lord, may parusa sa sino mang magwawasak or magpapabaya, hindi iingatan at hindi aalagaan ang templo niya. Ang katawan natin, ikaw yun at ako, yung katawang lupa na yan. Kung kaya't merong ganitong verse na paulit-ulit ko na sinishare sa inyo, na tayo po, na mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Alam niyo po, these past few months, yung message ng word na ito, lubusan kong naunawaan. Yan. Dahil may tinturo sa akin ang Panginoon. Natotoo po yun Kapag tayo, bilang isang tao, nagumon tayo sa katakawan, yan, at paglalasing sa mga bisyo, di ba? Patungkol yan sa katawang lupa natin di ba? At iyan yung bagay na magsisira, isa sa mga bagay na magsisira ng katawang lupa natin. Yung sobra nating takaw. Anong ibig sabihin yun? Di naman parang, di ba? Parang pauti-unti lang naman ako kumain Di ba? Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Alam niyo po, yung message sa akin ng simula nung June, nung bilang patotoo ko po. Diba po, simula nung June, nangusap sa akin ng Lord through our company. Meron po kasi program yung company namin na nagkaroon kami ng webinar about healthy living sa kalusugan. At doon po nangusap ang Lord sa akin. At nakita ko rin yung sarili ko. Pinarang pinasalamin sa akin ng Lord yung sarili ko. Yung kalagat. Yeah. Kung mapapansin nyo po, ito pong polo ko ngayon. Dati dito, pag sinasot ko dito, talagang pumuputok na po yung butonis nito Yan. Dahil sa sobrang laki ko po. Yan, di ba? Yung lumaki na po talaga ako. At hindi lang po yun. Dahil sa paglaki ko, may mga nararamdaman na din ako sa katawan ko. Yung mga pagkahilo. At nung nagkaroon kami ng check-up, annual check-up sa office, doon ko nalaman na sobrang taas na ng blood cholesterol ko, tapos nasa pre-diabetic na ako. Pre-obese na ako. Yan. Pero bago pa yung annual na check-up na yun, yung last year, obese na ako, obese 1. Yan, yung ano sa akin, yung fighting sa akin, yan. Diba? So, kung kaya yung mensahe na to, sabi ng Lord, yan, talagang personal na nangungusap sa akin ng Lord. At nagpapasalamat ako kasi ginamit ng Lord yung program sa office namin. Diba? Para ma-enlighten ako sa sarili ko. Totoo po yun Kapag hindi tayo nagiging maingat, sobra tayong kumain. Marami po ako natutunan sa paglulus ko sa weight loss journey ko po. Yan. At sa ngayon,
nasa state pa rin po ako ng pagiging overweight. Yan. Pero nasa process pa din ako. Kasi po, tinatarget ko po ma-meet yung normal weight ko. Lahat po tayo, by height natin, meron po tayong body mass index na tinatawag. Yan. Ayon dun sa height natin, yung dapat natimbang lang natin. Yan, yung natimbang lang natin. Amen? Hallelujah. Kaya po pala, nagkakasakit tayo bilang isang tao dahil wala na tayo dun sa normal na weight or yung design ng katawan natin. Amen po. Yun po yung isa sa mga bagay na natutunan ko. Na, alam nyo po, isa sa patotoo ko. Kung papapansin nyo po, pag ginagamit ako dito sa harapan, hirap ako magsalita po. Di ba po? Pero pag nagpipreach po ako, sa biyaya lang ng Lord tumutuwid yung o nagiging maayos yung pananalita ko. Kasi po, nagkakaroon na po ako ng singaw. Parang isang sign siya sa mababa na yung immune system ko. Yan, yung singaw. Yun sa sign na mababa yung immune system mo. Alam niyo po, mag-iisang taon na hindi ako nawawalan ng singaw. Yan. Lagi po akong may singaw. Kung isipin niyo po gaano kasakit, meron po. At hindi lang isang singaw. Meron po ako. Yan. Madami po sa dila, diba, sa labi. Yan. Sinishare ko lang po yung patotoo ko. Yan. At yung isang singaw nga lang, napakasakit na eh. How much more? Ang dami, di ba? Yan. Sinishare ko lang po sa kanya. Kaya minsan nagpapaalam ako sa program pag hindi binibigyan ako ng part. Di ba, Pati Rini? Na sabi ko, excuse muna po, talagang di ko kayang magsalita. Nahihirapan ako. Pero dahil sa biyaya ng Lord, inenlighten niya ako, naging aware ako sa mensahe niya sa akin personal. Yan, tinataas ko at pinaparangalan ng Diyos. Hallelujah, sa oras na ito. Dahil mula nung nag-umpisa ako na mag-lose ng weight, hindi na ako nagkakasingaw. Wala na akong singaw. Palakpakan po natin, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po napakahalaga ng mensahe ng Lord na ingatan mo yung templo niya. Amen. Mag-ingat tayo sa diet natin. Alam niyo po, isa sa natutunan ko sa weight loss journey ko po, yung sugar, yung carbohydrates, yung napaka-laki ng factor para mag-gain tayo ng weight. Yan, sugar. At din yung isa sa factor kung saan, yun yung source ng sakit eh. Pag sobra ka na. Maari nating kainin lahat. Diba? Pero in moderation. Yan yung naging mensahe sa akin ng Lord. In moderation. Kaya nga sabi doon, huwag kayong mag-umod sa katakawan. Kaya pala sabi ni Lord sa Bible, huwag kayong mag-umod sa katakawan. Diba? Too much. Diba? It will cost you more sa health mo. Siguro marami yung mga nararamdaman nating sakit ngayon, yan, ng katawan natin. Ang dahilan pala niyan kung iti-trace natin dahil hindi tayo naging healthy sa diet natin. Di ba? Hindi tayo naging maingat sa pagkain natin. Di ba? Amen. Pero sa oras na ito, nais ng Lord na mangusap at kumatok sa puso natin. Gusto pa ng Diyos mabuhay ka at gamitin ka pa mightily and effectively at maparangalan siya sa pamamagitan ng buhay na yan, nakatawag lupa nila. Amen? Kaya, be healthy. Live a healthy life. Healthy living. Diba? Kumain tayo ng mga gulay. Yan naman talaga yung original na disenyo ng Diyos na kinakain ng tao eh. Alam niyo po ba? Nung nilikha ang Garden of Eden, di ba? At ang tao, ang lahat ng nakapaligid sa kanila, puro prutas, gulay.
Di ba? Alam niyo po kung kailan lang inalaw ng God na kumain na ng karne ang tao after ng baha nung Noah, yung panahon ni Noah. Ano bang baha yun? Diba? Yung pinabaha ng Lord sa buong mundo, di ba? Di ba? Bakit may permissive will na ni Lord, allow ni Lord na kumain na ng karne nung kasi after ba ng isang dilubyo na baha, anong makikita mo sa mga pananim? Di ba? Ano na? Yung talagang salanta. Parang hindi mo na mapapakinabangan. Pero ma-observe nyo sa Bible, nung time na yon na pinaalaw na ng Lord kumain ng karne ang tao, doon na umiksi yung lifespan ng tao. Di ba? Bago pa yung sin na yon, di ba? Ang buhay ng tao, kung babasahin mo sa Bible, nasa hundreds. Di ba? Hundreds yung years na sinispend ng tao sa buhay niya, di ba? Kasi noon, healthy yung kinakain niya, di ba? Prutas, gulay, di ba? Pero nung time na pinahintulutan ng Diyos na kumain na ng karne ang tao, doon na nag-umpisa. Paiksi na ng paiksi yung buhay ng tao. Yan, di ba? At lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Puro pa tayo processed food. Yan, di ba? Kung ano yung masarap di ba? Kung ano yung masarap, di ba? Yun yung minsan na makakasama din sa atin, di ba? Sobra natin sa mga cake, ice cream, yeah. Di ba? Soft drinks. Yan, di ba? Malakas sa sugar yan. Mataas din yung acid niyan, di ba? Di ba? Amen po? Kaya nga sabi dito ng Panginoon, mag-ingat ka. Na huwag ka magumod sa katakawan. At sabi doon, paglalasing. Kasama dito yung mga activities ng tao na masama, di ba? Mga bisyo, paninigarilyo, yan, di ba? Pag-inom ng alak, yan, di ba? Bible pa lang, salita pa lang ng Diyos, sinasabi na yan, hindi lang yung doktor, di ba? Hindi lang natin yan napapakinggan sa mga doktor, kasi totoo yun, di ba? Hindi man natin mararamdaman yung epekto yan ngayon, habang tumatanda at umedad ka na, mararamdaman mo yung resulta niyan kapag hindi ka tumigil. Diba? Hindi ka nakinig kay Lord sa salita niya. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ng Lord. Hindi lang yun. Yan. Yung mga pagpupuyat pa natin. Yan, diba? Yung kulang sa tulog. Diba? Amen? Ako din, kulang po ako sa tulog. Yan, diba? Yan pa isa sa mga hinihingi ko lang kay Lord ng ng pagbabago. Yan, diba? Lahat tayo. Yan. Nasa proseso po tayo ng pagbabago ng Lord. Yan. Ngunit nagpapasalamat tayo sapagkat nangungusap ang Lord sa atin. Diba? Yan. Sabi nga ng Lord, huwag tayong magumon sa katakawan at paglalasing. Be healthy. Live a healthy, active life. Amen? Matuto po tayong mag-ehersisyo. Alam niyo po, yung pag-lose ko ng weight, yan, hindi po siya madali. It requires discipline, self-control, at yung consistency. Ang weight ko po, nung June 16, nang nag-start ako na mag-weigh in ako ng sarili ko, 71 point something, 0.5, ganyan. Magsi-72 na po. Overweight po ako. Yan. Ngayon po, nasa 63.95 na lang po ako, praise God. Yan. Pero, huwag po pa kasi overweight pa din po ako.
Kasi po, base height ko na 5'2", ang range lang dapat ay, pwede nyo pong i-search yan, yung body mass index natin. Dapat ang weight ko lang 47 to 59 kilograms. Yun po yung range ng normal weight. Yan. Napakahalaga po niyan, kung magbabasa po kayo ng mga medical, tsaka mga mga sulatin ng mga doktor tungkol sa weight natin, sa health natin, diba? Kapag kasi nasa normal weight ka, healthy ka eh. Hindi ka magkakasakit ka agad. Magiging healthy ka. Yan. So, paano ko naalos ako ng weight ng gano'n? Yan. Hindi rin masama rin po yung biglaan. Yan. Tinry ko na po yun eh, bago pa yung program po nung ano po namin, ng office namin, yung webinar. Yan, yung nakapakinig ako ng webinar. Tinry ko na pong mag-lose ng weight. Talagang hindi na ako nagkakanin. Yan. Bigla, nahihilo ko. Oo. May time na hindi ako makatrabaho mabuti kasi nahihilo na ako, sumasakit yung bato ko. Yun pala, masama pala yun. In moderation, gradually, on process mo gawin. Yan. Nung time na yun, na naging aware na ako, sinumulan ko, binawasan ko yung rice ko. Dati, yung isang tab, yung parang lalagyan ng leche flan na malaki. Puno yun, pag papasok ako, magbabawa na akong kanin. Puno yun, tas lahat yun, kinakain ko. Yan. Pag uwi ko pa ng bahay, after ng work, after ng dinner, pag may tira sa kaldero, sasabihin ng asawa ko, mahal, huwag ka magtira, ubusin mo yan. So, sige. Minsan nga may nasasabi ko na gusto mo, ayaw mo na siguro kung makasama ng matagal. Pero ngayon, purihin mo ang Panginoon. Alam niya na eh. Yeah, alam niya na yung sandok ng kanin. Yeah. I-research niyo po yung pinggang Pinoy. Yun lang po yung dapat na capacity ng kinakain natin kada araw. Yan. Kung di po ako nagkakamali, 2 cups lang ng rice a day, sapat na. Opo, a day. Yan. Tayo kasi di ba per meal, alam niyo po yung sukat para maging aware ka kahit wala kang panandok, isang bowl. Isang kamao natin po, isang kamao. Yan. Yan, di ba? Di ba? Isang kamao. Di ba? Tapos yung dapat na protein na natin, na kinakain natin, isang palad. Kada meal, isang palad. Ibig sabihin, 3 ganyang kalaki. Yan, sa isang araw. Tapos ang gulay natin, 2 cups, meaning 2 ganito. Yan. Kada meal, 2 ganyan dapat, di ba? Tapos yung prutas po natin, ganun din. Ganito din kalaki. Di ba? Tapos marami po tayong dapat na iniinom na tubig. Yan yung original na drinking, na liquid, na kinreate ng Lord para sa tao, tubig. Yan, di ba? Tubig. Yan. Dati po, pag nagtimpla ako ng kape, 3 kutsarita na asukal. Na dito po natutunan ko na dapat lang 9 teaspoon lang ng sugar ang ini-intake ng tao sa loob ng isang araw. Kasama na yung mga asukal galing sa cake, o sa mga tinapay, sa rice. Dapat 9 teaspoon lang po. Yan po yung totoo. Kaya ngayon, ang aking pong kape, 1 kutsarita na lang. Diba po? Yun. At praise God dahil naramdaman ko naman yung epekto. Yan. Yung epekto sa katawan ko. Na talagang yung carbohydrates, yung sugar, ang lakas, ang bilis magpataba sa atin. Ang bilis. Yan. Kaya nga sabi ng Lord, huwag tayong magumon sa katakawan. Gusto pa ng Lord na mabuhay ka ng masigla, malakas, healthy, wala kang sakit. Diba? Yung malakas yung immune system mo. Diba?
Amen? At samahan natin ng ehersisyo. Yan. Diba? Ng exercise. Amen? May biblical din po yun. Sabi nga ng Lord, diba, sa aklat ng Thessalonians, kung di po ako nagkakamali, diba? Sabi ng Lord, may pagsasanay. Diba? May pakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa kabanalan. Kung babasahin natin sa ibang salin sa English, diba? Physical exercise have benefit, diba? Pero may more benefit yung pagpapractice sa holiness. Amen? Hallelujah, diba? Kaya, dapat active din tayo. Alam niyo po, dito ko po natutunan yung kung paano yung proseso sa physical at sa spiritual natin. Parehas eh. Sa pagpapanatili mong healthy yung physical health mo, kailangan mo ng discipline, ng consistency, self-control, self-denial, perseverance, focus, goal-oriented ka, awareness, and consciousness. Maging sa ating spiritual health, sa health ng kaluluwa natin, it requires discipline also. Yan. Yung kabanalan, it requires your consistency, your self-control, self-denial. Sabi nga ni Lord sa Bible, di ba? Kung sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan. May self-denial. Kasi totoo eh, natutunan ko yun eh. Tayo po ba, nag-exercise po ba kayo? Di ba ang hirap? Parang sa una ang hirap ko. First month ko po, tinatry ko mag-exercise, pero hindi ko talaga kaya. Parang mabigat pa rin ang katawan kong mag-ehersisyo, magkaroon ng time ng exercise. Kaya, ang ginagawa ko, sakain muna, sakain. Sinasanay ko yung sistema ng katawan mo, moderately, diba, na masasanay po yan eh, yung katawan natin eh. Paunti-unti, wag nating bibiglain. Diba? Ang ideal weight loss sa loob ng isang linggo, 2 pounds lang. 1 to 2 pounds. Pag nag-exceed ka nun, delikado na rin yung excessive, yung crash diet na tinatawag. Yan, yung bigla kang hindi kakain ng ganyan. Masama din sa katawan natin. Amen? Hallelujah. Yan, alagaan natin yung templo ng Diyos. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory. Para iwas tayo sa diabetes. Sino ba gusto ng diabetes? Diba? Sino gusto ng magka-heart attack? Diba? Hypertension. Diba? At kung ano-ano pang ibang sakit. Diba ayaw naman natin? Kaya nga sinasabi ng Lord eh, mag-ingat tayo. Amen? Hallelujah. Diba? Sabi ng Panginoon sa atin, mensayan sa atin ng Lord, mag-ingat kayo. Gusto ng Lord, healthy ka. Mahal ka ng Lord. Amen? Hallelujah. So, ano pa yung mensahe dito sa Pilipos chapter 3, verse 19, Diyos sana. Pilipos chapter 3, verse 19. Yan. Kapahamakan ang kahinat na nila sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Yan. Gaya po ng sabi ko kanina. Yan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Gaya ko po nang sabi ko kanina nung nasa process po ako ng weight loss journey ko. Yan, di ba? At nasa process pa rin naman kasi hindi ko pa nahihit yung target ko na normal weight. Hindi po madali, di ba? Yung pag-exercise na lang eh, di ba? Yung gaya nga sabi ko, di ba? Pero start natin, mag-walking tayo, yung paglilinis ng bahay, di ba? Na-ehersisyo ka eh. Kasi every kain natin, may katumbas yan na calories eh, or energy, nako-convert into energy at na tinatawag na calorie yung ating mga kinakain sa ating katawan. Diba? Kapag sobra yung calories na in-intake natin, sobra yung kain natin, yun pala yung nagiging taba. Yan, yung cholesterol sa katawan natin. Yan. Ang delikado po,
Di ba? Meron tayong belly fat. Yan. Di ba? At ang pinaka-delikadong fat sa katawan natin, yung visceral fat. Yan. Yung visceral fat na tinatawag, yun po yung fats na nakakapit sa mga internal organs po natin. Kaya merong fatty liver, di ba? Ganyan, di ba? May mga ganon. Di ba? At gaya nga po nung sinabi ni Ate Winnie, di ba? Sa share niya, di ba? Totoo po yun eh. Kapag yung cholesterol natin sa katawan mataas, yan, maraming maapektuhan. Isa na doon yung sinabi ni Ate Winnie kanina, yung nangyari kay Kuya Jun, yung gallstone natin. Yan. Diba? Kasi po yung mga yan, yung kidneys, diba, yung liver natin, yan yung mga sumasala eh, tagasala ng katawan natin. Yan. Tagasala sa dumi ng katawan natin. Diba? Yun, di ba? Pag sobra na, yun na yung makakasama. Pero we declare, di ba, blessing of good health kay Kuya Jun, Jesus' name, di ba? Amen. At sa bawat isa sa atin, yan. Masusukat din natin yung sarili natin, yung tummy natin, check natin. Yan. Natutunan ko po, kapag 36 inches above yung sukat ng tummy natin, yan, overweight ka na. Pag nasa 38, obese ka na. Kapag yung belly button dito hindi po sa bewang. Hindi sa bewang. Yan, dito po sa belly button, pasukat yan. Yan. Pag wala kang weighing scale, tapos tape measure ka lang, yan, doon mo masusukat eh. Diba? Pag 36 above, yan, overweight. Pag 38 above, obese ka na. Yan. Yan, 'di ba? Yan yung measurement natin, 'di ba? Sa katawang lupa natin. Amen. At sabi nga dito ng Panginoon, 'di ba, sa kanyang mga salita. Minsan kasi dinodiyos natin yung hilig ng katawan natin. Yung hilig natin sa masasarap na pagkain na matataba, na unhealthy na. 'Di ba? Pag sobra, di ba? Okay naman kumain yan eh. In moderation talaga eh. Di ba? Na-enjoy mo kumain ng mga sweets, di ba? Ng mga ice cream, cake. Pero dapat matuto na tayo na limitahan yung sarili natin. Kasi may epekto yan sa katawan natin, kapatid. Totoo yun. Totoo yung salita ng Diyos. Kasi hindi mo namamalayan, dinudiyos mo na eh, kasi sinusunod mo eh. Yung hilig ng katawan mo eh. Amen po ba? Amen? At kapahamakan yung kahinatnan natin dyan. Mapapahamak tayo dyan. Okay? Hallelujah. Ikinararangayin nila ang mga bagay sana nilang ikaya at wala silang isiniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. Ito naman, yung tinutukoy dito, yung mga masasamang gawa. Yan. Yan. Mga sexual immoralities. Diba? Bisyo. Diba? Sugal. Yan. Hilig din yun eh. Addiction din yun eh. Yan. Drug addiction. Bawal na gamot. Yan. Kasama na yan. Lahat ng din na yun kasi magkukos ng bad effect sa katawan nating lupa eh. At totoo yun. Amen? Yan. Yan po yung mensahe sa atin ng Diyos sa araw na ito. Templo ng Diyos. Ingatan ang iyong katawan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At meron pa po tayo mga verses. Yan. Diyosa yun. Next. Kawikaan chapter 40. Verse 20 to 22. Yan. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti. Yan. Yung pinag-aaralan po ba natin tungkol sa templo ng Diyos, sa ating katawan ay salita ng Diyos? Yan. Pakinggan mo yung mabuti. Amen. Sabi doon, ang aking anak, ang salita ko ay pakinggan mong mabuti. Katotohanan yan. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi.
Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Amen? At sabi dito, verse 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Hallelujah. Hallelujah. Nagbibigay kalusugan, kagalingan na katawan. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Yan. Itong mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos na sinususugan ng mga siyensya. Yan. Diba? Kay God naman talaga originally nang galing yun eh. Miski yung mga kaalaman ng doktor. Diba? Sa ospital, yung mga natututunan natin sa ospital. Yan, diba? Kay God din naman nag-originate lahat ng yun eh. Lahat ng katotohanan na yan. Diba? Salita ng Diyos na yan. Dulot sa atin yan ay buhay. Una sa lahat, salvation, buhay na walang hanggan. Kapag sinunod natin at tinayuan, nilakaran natin yan. Kasunod, yung pagiging healthy, di ba? Kagalingan. Sino bang may sakit po dito? Sino nang gusto ng kagalingan? Lumapit po tayo sa dakilang manggagamot natin. Hallelujah. Ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Lagi po tayong mag-aral ng Word of God. Makaka-discover po tayo ng kabutihan para sa atin. Alam niyo po ako, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil lagi niya pong sinasabi yun sa akin yung salita na yun na huwag kang magumol sa katakawan at paglalasing. Yan. Diba? Huwag kang magumol. Lagi yung pinababa sa akin ni Lord na word. At nung nakita ko nga ang sarili ko, nung binalikan ko yung mga picture ko, talagang pinabayaan ko na talaga yung sarili. Dahilan parang lagi na akong hingal, hirap na akong kumilos, sumasakit na yung batok ko, ang dami kong singaw, ang dami kong yan, di ba? Ngunit salamat dahil nangusap ang Lord sa akin na ibinibahagi ko naman din sa inyo yung katotohanan na ito na binigay sa akin ng Panginoon. Dahil mahal tayo na nais ka pa ng Lord na magamit mightily and effectively. Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Kawikaan chapter 20 verse 22, diba? Nasa Kanya yung kagalingan, nasa Kanya yung kalusugan. Diba? Ano po pala, Gawa chapter 20 verse 28. Yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang buong kawan at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Tayo yun, amen. Tayo yung iglesia niya. Tayo yung templo niya. Ikaw yun. Amen. Nais ng Diyos na ingatan mo ang sarili mo. Amen. Ingatan mo ang kapwa mo tao, ang kapatiran mo. Kaya nga, itong katotohanan na ito, itong salita na ito ng Lord sa akin, ay binabahagi ko sa inyo. Sapagkat nais ko din na kayo ay mag-ingat. Ang bawat isa sa atin, ingatan natin yung sarili natin. Na magpaalalahanan din tayo. Mama ko nga eh. Sabi ko, Mama, yung soft drinks mo. Kaso, tigas ng ulo. Di ba? Di ba? Yung tinutubig niya yung soft drinks, sige, sabi ko. Di ba? Yung hindi na makakain ng walang nakalatag na soft drinks dyan, di ba? Di ba? Masama yun, di ba? Tanungin niyo na lang din yung doktor ninyo. Yan. Di ba? Kung mabuti yun. Di ba? Yung lagkit ng soft drinks. Malagkit po ba yung soft drinks? Yun yung ipinapaligo nyo sa loob ng katawan ninyo. Di ba? Sabi nga ni Doc Atoy, di ba? Di ba? Tapos, hindi pa kayo madalas uminom ng tubig. Di ba? O malakas uminom ng tubig, dapat 8 glasses ng water, di ba? A day. Kapag may physical condition ka na, 12 na dapat. Yan. Yung intake mo ng water. A day.
Yan. O baka mas marami pa yung ratio ng soft drinks kaysa sa tubig mo. Yan, di ba? Hintayin mo na lang pag umidad-edad ka na. Yan. Sino ba gusto ng diabetes dito? Napaka-tinding sakit po nun. No amen, di ba? Kaya, limitahan na natin yung sarili na natin sa mga bagay na yan. Pwede namang mag-intake nan, pero in limitation, di ba? In moderation. Occasionally, di ba? Huwag lang everyday na. Oh, di ba? Mas mabuti kung kaya nyo, hindi na. Ako kasi, hindi na po ako nagsusoft drinks. Praise God. Opo. Sanayan lang po. Sanayan. Kaya nga sabi nga, sanayin nyo yung sarili ninyo. Sabi sa Bible, di ba? Sanayan. Ibig sabihin, hindi madali, di ba? Unti-unti. Di ba? Amen po. Yan. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan. Mahal ka ng Lord, mahal ng Diyos yung katawang lupa mo. Diba? Gusto pa nating matupad yung mga goal natin sa buhay. Makapagtrabaho pa tayo ng mabuti. Diba? Maging productive pa tayo. So, anong gagamitin mo dyan para ma-achieve yan? Anong gagamitin ng instrumento ng Lord? Yung katawan mo. Diba? Itong katawang lupa mo. Diba? Magagawa mo pa ba yun kapag nakaratay ka na dahil di mo iningatan yung diet mo? Yan. Di ka nag-e-exercise. Diba? Di na dumadaloy ng ayos yung dugo sa katawan mo, yung oxygen sa katawan mo, diba? Hindi na nadidistribute mabuti. Diba? Kasi yung arteries natin, diba? Nagkakaroon ng ng cholesterol eh. Yan. Diba? Nagkakaroon ng bara. Dahilan kung bakit may mga taong nai-stroke. Diba? Kasi, alak. Totoo yun. Yan. Malakas sa alak. Yan. Malakas sa malakas sa pagkain. Yan. Diba? Yun. Yun yung mensahe sa atin ng Lord. Yan. Diba? Ayaw naman natin yun, diba? Balang araw, maranasan natin yung mga bagay na yan. Hindi natin yung sarili natin. Diba? At hindi pa huli ang kung meron man tayong kondisyon ngayon, God is good. Diba? Kung lilibilin mo, Lord, eto na ako ngayon. Diba? Pinagaling mo na ako, pinalakas mo na ako. Diba? Amen. Ipagpatuloy mo na lang yung healthy living na binibigay sa'yo ng Lord. Amen, Kuya Arens. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise, praise, praise. Hallelujah. Father God, tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Kanina pa lang, Lord, sa aming pong worship, Lord God, sa aming sama-sama na pag-awit at pagsamba sa inyo, naroon na ang pasensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hanggang ngayon sa iyong salita, Lord God, sa iyong katotohanan, na nagsasabi sa amin, ingatan namin ang aming katawan, ito'y templo mo, Panginoon. Hallelujah. Nais namin, Ama, na sa pamamagitan ng katawan na ito, mabigyan ka ng karangalan, mabigyan ka ng kaluguran, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, hallelujah, we declare your blessing of good health, Lord, sa bawat isa, in Jesus' name. Ang pangako mo sa iyong salita na kalusugan at kagalingan sa aming katawan ay inaangkin namin anumang espiritu ng sakit at karamdaman, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, we pray for your gift, Lord, gift of healing, Lord, in Jesus' name. Anumang kilos at galaw ng kaaway, ng sakit, espiritu ng sakit, Lord God, i-rebuke namin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. And let the power of the Holy Spirit move and minister to us, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. We declare it by the power of your name, Jesus. And we speak your name, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. In Jesus' name. Ganun din po, Ama, sa anumang talikada ng diablo sa amin, Lord God. Hallelujah. Sa anumang espiritu, Lord, na ginagawa sa amin ng diablo, Lord God, sa mga masasamang gawain, Lord God.
Hallelujah. Glory. Hallelujah. Sa mga bisyo, Lord God. Espiritu ng bisyo, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Glory. Espiritu ng addictions, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise. Praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy na dalangin namin, Ama, ang iliwanag mo, Panginoon, mula dyan sa langit, ibaba mo sa amin. Dito, Lord, sa munting bulwagan na ito, Panginoon, hanggang sa dumaloy sa amin, Lord God, ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. In Jesus. Praise. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Sige lang, kapatid. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Glory. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Salamat po sa pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Tunay na mabuti ka. Salamat po sa pag-ibig mo. Hallelujah. Tawad po, Panginoon, sa lahat ng nagawa naming kasalanan at kapabayaan sa aming sarili, Lord God, sa aming katawan. Patawad po, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. At Ama, dalangin namin kasabay ng mga kaloob na yan ay binababa mo sa amin, Lord God. Dalangin namin, gawin mo kaming pagpapala, Lord God. Gawin mo kaming blessing sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. Salamat, salamat po, Ama. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.